Okay, ayan. 'Di ba sabi ko nga, awit muna tayo sa mga cheating-cheating na 'yan. Ayoko munang sumagot-sagot diyan. So, iba naman, pagbigyan natin yung iba. So, kanina may nauna na eh, makulit yung sinagot ko dun eh. Sabi ko nga sa inyo doon nagseseryoso, pero this time magseseryoso ako. To, may nagtanong sa akin dito, ka-appear, teka lang, hindi ako nagbabanggit ng pangalan eh. Ka-appear, papaano ko po ba malalaman, hindi kita eh, papaano ko po malalaman na ang anak ko ay isang bakla? Okay. Alam mo, ka-appear, simple lang yung sagot dyan sa sa tanong mo sa akin eh. Pero, this time, seryosohin ko yung sasabihin ko ha. Minsan kilala nyo ako, nambabaratubal lang ako sa mga sinasagot ko eh. Pero this time, magiging seryoso ako. Dapat mong gawin, kausapin mo ng masinsinan yung anak mo. Ikaw ang magtanong, wag mong hintayin siya yung umamin. Ang tanong dito, kapag umamin ba sa'yo yan, tatanggapin mo na ganun siya. Nasa third party siya. Kaya mo. O baka pag umamin sa'yo yan, idaan mo sa daas. Kagaya ng mga old school natin na kapag nalaman ng tatay natin na bading tayo, ganyan, sangkatutak na bugbog inaabot natin. Baka ganun din yung gawin mo, kaya takot magladlad yung anak mo. Isipin mo, 21 years old na ngayon, nakatago pa rin yung ganung klase ng pagkatao niya. Hindi niya mailabas-labas kasi dahil sa reputasyon na iniingatan mo. Kuno. Simple lang yan eh. Pagtanggap. Pagtanggap, yun lang. Pag umamin sa'yo yan, tanggapin mo. Yan yung binigay sa'yo ni Papa God eh. At dugo mo yung nananalaytay dyan. Walang nakakahiya sa pagiging bakla. O pagiging tomboy, ganyan. Walang nakakahiya. In fact, ka-appear, ang dami kong kaibigang bakla tsaka tomboy. Lahat sila puro professional na. Lahat sila naka-base na ngayon sa ibang bansa. Yung ibang naiwan dito, may mga kanya-kanyang professional na trabaho. Yung isang nga artist ng isang makeup artist ng mga artista dito eh. Lahat yun nakakausap ko pa hanggang ngayon. Dahil ako bilang kuya nila at bilang kapatid, bilang kaibigan, tinanggap ko sila ng buo. Tinanggap ko sila ng buo. That's the reason why kung bakit hindi ako nahihirapan, kasi pagka nagsabi ako sa kanila na nahihirapan ako ngayon eh, hindi sila nagdadalawang isip kasi hindi pangit yung pinakita ko sa kanila. Ganun lang yun. So pagka umamin yung anak mo sa'yo, huwag mong pagbubuhatan ng kamay. At isipin mo, tagal niyang tinago, 21 years tinago niya sa'yo. Pag umamin, huwag mong saktan. Tanggapin mo na lang, maging masaya ka na lang. And besides, matanda ka na rin naman para ituwid pa yun. Okay na yung ganyan. Acceptance. Hindi nakakabawas ng pagkatao yung magkaroon ka ng anak na bakla. Tara, kapit tayo.